Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay meron po tayong videos na talagang pinag-uusapan po ito sa buong mundo at talagang painit ng painit po ang nangyayari dito. No? Hindi na natin malaman kung talaga bang uusbong ang World War III sa pagitan ng China at Amerika. No? Ito ba ang magpapasimula? Kasi ang China po ngayon ay nagbigay ng ultimatum kay Trump o sa mga Americans. No? Mula dito sa video ng TOI o Times of India, tingnan po natin at pag-usapan yung balitang ito kung ano na pa talaga ang nangyayari dito sa ating mundo. So i-play na po natin ito po. Geopolitical loser in the US-Venezuela showdown? What happens to Beijing's multi-billion-dollar investments in Caracas? What about the massive loans, the oil deals, the strategic foothold China spent 2 decades building in Latin America? Beijing is sounding the alarm. China is now roaring in anger after the US captured its ally, Nicolas Maduro. Beijing issued an ultimatum to Trump: immediately release Maduro or... So yun po, no? Immediately release Nicolas Maduro or yan po yung hindi natin alam kung ano yung or na yon. So mamaya makikita natin yan kung ano ba ang gagawin ng China kasi ito palang Venezuela ay kaalyado ng China, no? At napakalaki ng investment ng China dito, no? Hundreds million of dollar. So, unang tatamaan dito ang China. At siyempre, yung langis na pinuproduce ng Venezuela, dapat pang-export yon sa China or sa Russia. Pwedeng ganyan, no? Kasi magkakaalyado sila. Pero mukhang sinesize na ito ng US. At hindi natin alam kung estratehiya ito ng US para putulin yung langis na papunta sa China. No, kasi sinasabi nila na binayolate daw ng US yung international law. So marami na po kasi ngayon bumabiolate dito sa international law. No, kagaya na lang nung China, no? Inangkin nila yung dapat sa Pilipinas itong Spratly, no? Yung within tinatawag na 200 nautical miles na Pilipinas, inakupahan nila, binayolate din nila yung international law kahit alam nilang nakapirma sila doon, no, sa UNCLOS, no. Ngayon hindi nila kinikilala. So nang dahil diyan sa pag-violate na yan, hindi na ginagalang yung international law na dapat yung international law sakop yun ng lahat, no. Parang wala nang pangil ang United Nations. So ito na nga, unang tatamaan talaga dito ang China, kaya galit na galit. Ang pagkakalam ko, pang-apat na warning na ito ng China ni Xi Jinping mismo kay Trump, no? So sige, ituloy po natin yung video. China has urged the US to guarantee the personal safety of Maduro and his wife Cilia. It seeks their immediate release, cease efforts to overthrow Venezuela's government, and resolve disputes through dialogue and negotiation. Beijing described the development as deeply troubling. On Sunday, Beijing expressed serious concern over the U.S.'s forcible capture of Maduro and his wife Cilia Flores and their transfer out of the country. The Chinese Foreign Ministry called the U.S. strike a clear violation of international law. According to reports, on the 3rd of this month, the United States deployed troops to forcibly Ito pong nakikita niyong balita ngayon ay translate na lang sa English, pero kung mapapanood niyo po yan sa ito sa Beijing, China po. Itong reporter na to isang Chinese. So ito yung balita na nagmula sa China. Deployed troops to forcibly detain Venezuelan President Maduro and his wife and deported them. Governments of multiple countries have voiced their opposition to this action. A spokesperson for China's Ministry of Foreign Affairs responded today, stating that China is deeply concerned about the U.S. forcibly detaining President Maduro and his wife and deporting them.
The actions of the United States clearly violate international law and the basic norms of international relations, as well as the purposes and principles of the United Nations Charter. China urges the United States to ensure the personal safety of President Maduro and his wife, to immediately release President Maduro and his wife, to stop subverting the Venezuelan government, and to resolve issues through dialogue and negotiation. So yun ang gusto ng China, i-release agad, immediately, itong si Maduro, at kung hindi, ano kaya itong ultimatum na ito? Ano kaya ang gagawin ng China? Ang banta nila, makaka-apekto to sa buong mundo. Kaya ang gusto ng China, sa mapayapang paraan o sa dialogue, Kaso, hindi natin alam, mukhang matibay yung ebidensya na ang presidente nila na si Maduro ay talagang protector ng drug cartel sa kanilang bansa, at hindi nito makontrol, at may kinalaman daw ito sa mga drug business, mga illegal drug business doon sa kanilang bansa. In fact, nagbubunyi po yung karamihan ng mga mamamayan ng Venezuela sa pagkawala ng pagdukot sa presidente o paghuli sa kanilang presidente. Ibig sabihin, talagang may anomalya ang kanilang presidente. Either pwede ring isa dito ay maputol yung ugnayan ng mga kaalyado ng China na malapit sa US. Malapit lang po kasi sa US yan. At ito tinatawag ng Latin America, sa South America po ito, mga Latin America na kaalyado ng China. So, kung makokontrol yan ng US, ay talagang mapoprotektahan nila yung kanilang bansa, Possible po itong mga dahilan na to, Pero hindi natin sinasabing ganun nga. Kasi talagang biggest rival ngayon ng Amerika ay ang China. But beyond diplomacy lies a far bigger concern: money, oil, influence. The ripple effects of Maduro's capture are being witnessed as far as China. For Beijing, a lot is at stake in Venezuela. Over the past 2 decades, China has poured more than $100 billion into Venezuela in loans, infrastructure, energy projects, space cooperation, and strategic development. Venezuela has roughly $105.6 billion worth of loans and other financial assistance from China. Caracas has received billions of dollars in aid from China. This was part of Beijing's efforts to expand its influence in Latin America. Venezuela became one of China's most important gateways into Latin America, a cornerstone of Beijing's long-term regional strategy. Long before Donald Trump arrived on the political scene, Caracas had opened its doors to China under former President Hugo Chavez. Hours before the U.S. invaded Venezuela, Maduro was meeting with China's special representative on Latin American affairs, Qiu Xiuqi. In May last year, Chinese President Xi Jinping pledged $9.2 billion in credit lines for the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, as part of the efforts to compete with the U.S.'s long reach in the region. The core dimension is oil. Venezuela has some of the world's largest oil reserves. It currently produces around 1 million barrels a day, and most of its oil goes to China. Ngayon, maliwanag, oil ang dahilan kung bakit tinutulungan ng China ito, At bakit ganun? Lahat ng mga tinutulungan ng China, merong mga drugs, issues sa drugs. Ayun nga, impluensya, ando na, higit sa lahat talaga yung langis, Basta may langis talaga, may gera, ganun talaga, Basta may langis, may gera. So, nasa kontinente ng Amerika, South America, o Latin America. Kaya, inunahan na sila ng Amerika. Alam kasi ng Amerika, talagang magkakaroon sila ng gulo ng China. So, ito, malaking dagok to. Yung langis ng mga synthesize at yung world producer, largest producer ng langis ngayon na nasa Venezuela, kung makontrol ng US to, alam ko makokontrol talaga ng US to.
Pag nakontrol nila to, putol na ang ugnayan ng Venezuela sa China, no? At ang mga langis na ito, mapupunta talaga sa Amerika. Ewan ko lang, may mga banta ang China. Sabi nga daw nila, kaya daw nilang burahin ang Amerika, no? Pagka napikon na daw sila, kaya nilang burahin ang Amerika. No, yun ang sabi ng China. Pero hindi natin alam kung panakot lang yon, kasi alam mo naman, puro panakot lang sila at wala silang tinatawag na strategy pagdating, no? Yung lahat kasi ng mga general ng China na mga may experience pinatanggal na, no? Pinagtatanggal ni ngayon ni Xi Jinping, no? Ngayon, yung mga bagong general nila more on theory, wala pong kasanayan sa aktual na labanan, no? Hindi kagaya ng US na patuloy pa rin nakikipaglaban sa Middle East, kahit saan lugar nakikialam talaga sa labanan niya. Kita niyo naman yung ginawa niya sa Venezuela, yung kanilang presidente, no, na siyempre meron niyang mga army, may mga nagbabantay sa kanya, no. Pero ganun lang kasimple nilang kinuha ang presidente ng Venezuela. Yung kunin mo silang patay, mas mabilis yun eh. Pero yung makuha mo silang buhay, medyo mahirap yun. Sige, tuloy-pulot natin. Now, Venezuela is no longer just a Latin American crisis, but a global power struggle. The capture of Venezuela's president is no longer just a regional crisis. It has triggered a global diplomatic confrontation. Now, China has broken its silence after U.S. forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro. Calling the move a blatant use of force, China says Washington has crossed a serious line. China says it is deeply shocked. In a sharply worded statement, Beijing condemns the U.S. military strike on Venezuela and the capture of its president. China's foreign ministry calls the action a blatant violation of international law, saying Venezuela's sovereignty has been trampled. Beijing accuses Washington of hegemonic behavior, warning that the move threatens peace and security across Latin America and the Caribbean. China says it firmly opposes the use of force against a sovereign state and rejects any justification offered by the United States. So, ganito na lang po natin puputulin yung balita na ito. Bigyan na po natin siya ng reaction para hindi natin masayang masyado yung oras nyo, no? At makapanood pa kayo sa iba. Hindi natin alam kung ano pwede iganti ng China after ng ultimatum. Pwedeng yung pagsakop nila sa Taiwan. Pwedeng yun ang simulan nila. Pwedeng sabihin na kung hindi mo yan papalayain, kukunin na namin itong China at wala rin kayong pakialam. Pwedeng ganon, ano? Or pwedeng talagang humantong sa wala naman talagang kung makikigera sila sa China, tatamaan pa rin ng Taiwan, tatamaan ng Tokyo o Japan, tatamaan ng ang mga kaalyado, yung allied powers, ang Pilipinas, no? Tatamaan po tayo. Lahat ng mga kaalyado ng Amerika dito sa Southeast Asia at sa East Asia, Korea, tatamaan po yan. At magkakaroon tiyak yan ng kampihan, no? At talagang hindi malayong mauwi ito sa World War III. No, kaya yung mga ganyan, nagsisimula dyan yung sa maliliit na bagay, yung isang malaking apoy. No, kagaya na lang dun sa World War II. Saan ba nagsimula yon? Nung binaril yung si Francis Ferdinand Archduke yun nung binaril yun. No? Isang estudyante. No? Sa isang pagbaril lang dun sa tao na yun, nagsimula ang World War II. Or World War I. I think World War I yun. So, yun nga, kailangan maging mapagmatsyag po tayo at maging handa po tayo. At sinasabi ko nga, itong taong 2026 na to, parang may mahirap na kailangan maging malakas po tayo. Anytime, pwedeng pumutok yung gera.
lalo sa mga nangyayari, no? Hindi na lang ito sa Southeast Asia, nasa Amerika na nga po yung gera, di ba? So, ipanalangin natin, ulitin ko ulit, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo na ipanalangin natin na maghari pa rin ang kapayapaan at hindi mangyari yung tinatawag natin na World War III o yung nuclear war na yan. Kasi kawawa po yung mga kabataan, mga inosenteng tao na nagtatrabaho, namumuhay ng mapayapa, madadamay lang po. Hanggang dito na lang po. Ito po ang Aboy Mix Videos. Maraming salamat po.